Napapitlag kami kapwa ni Gaspar na may biglang bumahing sa likuran na mayayabong na halaman. Nahagip ng palingan ang gwapong amo ko. Mabilisan kong kinubli ang hawak na supot ng bibingka sa likuran ko at ganun din si Gaspar. Senyorito? Halos magkasabay naming bulyaw ni Gaspar. Nakita kong umayos ng tayo ang amo ko sabay na tumikim. Pasimpleng naglakad tong nakapamulsa patungo sa kinatatayo namin ni Gaspar. Magandang umaga po, senyorito. Si Gaspar na makita ang amo. What are you both doing here? Nakataas ang babang tanong ni Senyorito Calix. Nakatuon ang paningin nito kay Gaspar. Kasi senyorito. Si Gaspar na kinala pa ang sasabihin. May binigay lang ako kay Gaspar, senyorito. Singit kong saad. Pinandilatan ko si Gaspar. Ayokong sabihin ni Gaspar dito ang patungkol sa bibingkang paninda ko at baka masasanti pa ako. You go back of what you're doing, Gaspar? Madagas na utos na senyorito Calix. Opo, senyorito, masusunod. Si Gaspar na natataranta. Tumalikod to at pinulot ng hos. Bumaling sa senyorito sa akin pagkatapos. Follow me, malamig nitong sabi. Tumalikod to at nagtungo sa gawin ng pool. Ano na namang problema ng lalaking to? Kinabahan tuloy ako. Ano namang kasalanan ko? Nakangusong sumunod akong nanatiling kinubli ang supot sa likuran. Huminto to na matapat sa swimming pool at saka hamarap sa akin. Napaatras tuloy ako ng di sinasadya. Napahigpit ako ng pagkakahawak sa supot ng bibingka. What's that? Tanong nito sa akin na nakataas bahagya ang kilay. Nakatitig to sa akin na kamoy nagunghusga. Ho? Painosenteng turan ko. The thing that you're hiding at your back. Pagkukorek nito. Patay. Napalunok ako. Katapusan ko na? Nataranta ako at hindi malaman ang isasagot ko dito. Are you exchanging love letters with Gaspar? Po? Sobrang gulat ko na marinig ang sinabi nito. Wala akong oras para sa mga love-love na yan. Busy ako kakahanap ng pera. Anong nasa utak ng lalaking to? I am not joking, Destra. I am not allowing marital relationship between my employees. Patuloy pa rin ito. Senyorito, bakit mo ba naisip yan? May binigay lang po ako kay Gaspar. If not, what are you hiding? Show me. Giit nito. Paano ko ba sasabihin dito? Dahil sa kakaisip ng dahilan na wala ang konsentrasyon ko. Di ko napansin pawalapit ang amo ko sa kinatatayuan ko. Mabilis inago ang supot mula sa likod ko. Marahas, nagulantang ako at hulin na para umilag dahil nasa kamay nito ang supot ng bibingka ko. Agad nitong sinuri ang loob ng supot. What's this? Nagsalubong ang kilay nitong sinuyod ng tingin ang supot na hawak. Naalala ko may iniwan kang ganto sa kondo? Sabi nitong nakatuon pa rin ang paningin sa bibingka. Ayan. Palibhasa mayaman, aba, i-search mo kaya kung ano yan. Saktong tumunog ang cellphone nito. Di ako nakahingat, baka makalimutan nitong bibingka pagkatapos. Sinagot ang phone. Daling binawi ang hawak itong bibingka, ngunit agad iniwas ito at binitin sa ere. Tuloy di ko abot nilang tangkad nito. Yes, when? Oh shit, tomorrow? Sabi nito sa kausap sa kabilang linya. Sumusukong umayos ako ng tayo. Hinintay kong matapos to. What the? I am not prepared. A pair? Is it really needed? Patuloy nito sa kausap. Wait. Bumaling sa senyorito sa akin. Sumenyas ito. Inikot ang hintuturo. Nagsalubong ang aking kilay. Ano bang ibig nitong sabihin? Sige pa rin to kakasenya sa akin. Inikot ang hintuturo nang hindi ko makuha, napakisot ito. Kasunod umikot to sa kinatatayuan nito at pinandilatan ako. Siguro gusto rin nito na umikot ako. Kaya wala sa sariling umikot din ako at ginayang ginagawa niya. Nakita ko nag-thumbs up pa ito. Nagkibit balikat na lang akong hinintay matapos ang tawag. Expect me then? Yun lang at pagkatapos inoff na nito ang phone. Akala ko matatapos ito sa pag-interrogate sa akin pero muli na naman ako nitong kinulit. Ano nga to? Tanong ulit sabay taas sa supot upang hindi ko maabot. Akin na po senyorito para ipakita ko sa'yo. Pinilit kong abutin ang supot sa ere. Leche, ang tangkad ng lalaking ito. Sumusukong binaba nitong supot mula sa pagkakabitin at ibinigay sa akin. Madalian kong binuksan ang supot. Nakita ko ang pagkakuryoso ng mukha ng amo ko na parang unang pagkakataon tong nakakita ng bibingka. Kinuha kong isa. Inawi ang dahong nakataping sa pagkain. Tikman mo. Aloko na nilahad dito at nakita ko pa ang pagdadalawang isip ng mga mata nitong nakatitig sa hawak ko. Gusto mong malaman kung ano to? Tikman mo. Giit ko. Okay, you win. Sumusukong sabi nito sabay kagat sa hawak ko.
Nalukot ang mukha nito na nilasahan ang bibingka. Teka nga, senyorito, hindi mo tinikman ang iwan ko sa kondo, no? Sumbat ko. Di nito sinagot ang tanong ko. What do you call this? Balik na tanong nito sa akin na rinanmamanlasa ng bibingka. Pagkatapos kinuha nito ang buo at kinagat muli. Bibingka, tipid kong sagot. Masarap? Ako may gawa niyan. Pagmamalaki ko. It tastes strange. I don't know. I can't explain. Kontra nito sabay hablot sa natirang bibingka sa supot na hawak ko. Walang sabi-sabing tumalikod at naunang pumasok sa bahay. Nakangangako nakasunod tanaw dito sa likuran. Anong problema nun? Tanong ko na lang sa hangin at sumimangot na sumunod sa amo. Kinagabihan nakaupo si Calix sa mahabang couch sa malawak na sala. Kanina pa nakauwi ang maid niya. Mag-aalas 9 na hindi pa rin siya natutulog. Nabagabag talaga siya sa pagkaing pinatikim ni Desra sa kanya. Kanina pa niya tinitigan ang hawak niyang pagkain na bigay ng tangang maid niya. Hindi siya pamilyar sa gantong klase ng pagkain yet it was very tasty. Nakakunot ang noon niyang sinuyod to ng tingin. This food is so interesting. Mahinang sabi sa sarili. Sadyang di niya kinain ang huling natira dahil ayaw niyang maubos. Ilang saglit dumating si Joy mula sa kusina. Pinatatawag ninyo raw po ako, senyorito. Panimula nito. Yumuko to bilang paggalang sa amo. Joy, alam mo ba kung ano to? Nilahad niya sa harapan ng huling pirasong pagkain na hawak. Bibingka po yan, senyorito. Kalmadong sagot ni Joy. How come? I don't even know this food exists, Joy. Napatikim si Joy sa narinig mula sa amo. Senyorito, yan po bibingka. Karaniwang tumutukoy sa isang uri ng baked rice cake. Tradisyonal na pagkain natin yan. Nilagyan ng dahon ng saging at kadalasan kinakain para sa almusal o merienda, lalo na sa panahon ng Pasko. I see. Ito bang toppings, cheese? Tinuro ang toppings na sa pagkain. Ay hindi po, senyorito, buko po yan. Mabilis sa sagot ni Joy. I see. Tumango-tango siya. Then bake me some of these, Joy. Utos niya sabay lahat ng pagkain sa paningin nito. Senyorito, seryoso ka ba? Halatang nagulat to sa inutos niya at napananok ng lihim. Natuon ang mata nito sa hawak niya. Yes, I want you to bake me some biningka? Whatever. Just make me this fucking rice cake, Joy. Pero senyorito, wala na pong nagtitinda ng gata ng gantong oras. Kontra nito sa gusto niyang mangyari. But I want you to do it. Pagpapamilit at mariin niyang utos. Masusunod, senyorito. Sumusukong sabi nitong yumuko at tumalikod. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Unang pagkakataon sa buhay niyang nagka-interes siya sa pagkain at sa pagkain kakaiba. His stupid maid is so unpredictable and always made him do something strange. Damn that stupid! Mura niya sabay pikit sa kanyang mga mata. Sadyang inihimlay niya ang ulo sa sandalan ng sofa. Di man niya aminin sa harapan na maid niya pero sa totoo, napakasarap ng gawa nitong delicacy na tama lang upang pagkainteresan niya. Mag-aalas 11 na pero sadyang mulat na mulat pa rin ang mga mata ni Calix. Inintay niyang maluto ang pinagawa niya sa cook niya. Pinupuyatan niya talaga dahil kakaiba, sobrang kakaiba. Nakita niyang papalapit ng isang kawaksi kasama si Joy sa kinaroroonan niya. Dala nito ang isang tray. Mabilis siya umayos ng pagkakaupo. This is it. Matitikman niya na ang kanina pa niyang inaasam-asam. Ilang saglit nilapag ang dalang tray sa ibabaw ng mesa sa harapan niya. Ito na po, senyorito. Lahat ni Joy na mailapag ng isang kawaksi ang tray. Pagkatapos tumayo ang mga to sa gilid niya. Well, it looks exactly what Desra made. Let's see. Kumuha siya ng isa at dahan-dahan sinubo sa bibig. Ilang segundong ninamnam niya ang lasa noon pagkatapos nalukot ang mukha niya. This tastes weird. Reklamo niya. What happened, Joy? Tanong niya kay Joy. Kita niya lumunok muna to bago binuka ang bibig. Senyorito, si Desra lang talagang makakagawa ng hinahanap mong lasa at wala ng iba? Tura nito sabay titig sa kanya. Napakistot siya sabay iiling-iling pagkatapos sinanyasan niya mga tong tanggalin na ang pangkain sa harapan niya. Agad namang tumalima at mabilis kinuha ang tray at tumalikod. Ano ba tong pinagkagagawa niya? Hindi lang pagkain ang weird, pati na rin siya ay nagiging weird. Nanibago siya sa sarili niya. Kahit maliit na bagay pinagtuunan pa niya ng pansin. Tila kulog sa lakas ang mura ng binata na umaalingaw sa buong kabahayan. Tuloy lahat ng mga kasambahay nanginginig sa takot. Oo sige, bukas dadalhan kita. Sabi ko sa guard namin sa university. Sure yan, Desra ha? Panigurado nito.
Isang tango ang aking ginawa bilang pagsang-ayon. Katatapos ang ng klase ko at magpadapit hapon na. Laking pasalamat ko at absent si Christine at walang sagabal sa araw ko. Masayang lumabas ako ng tuluyan sa paaralan. Di ko masyadong pinoproblema ang matrikula ko. May part-time na ako at sinamahan ko pa ng pagbebenta ng konti. Ayos na. Ilang buwan na lang matatapos na ako at sigurado makakaahon na kami ni inay sa hirap. Masisiglang hakbang ang aking ginawa papalabas ng gate ng campus nang may naulinigan akong mga kababaihang estudyante sa labas at nagtitilian. Nagkakagulo. Nagsalubong ang kilay ko. Anong problema ng mga yun? Nakukuryoso ako. Nilinga akong leg ko pero sobrang dami ng babaeng nakaharang. Huwag na nga lang makiusyoso at maubos pang oras ko. Nagli akong tumalikod mula sa kung saan ang mga babae nagkumpulan. Hinakbang ang paa papalayo na may biglang humablot sa braso ko. Where do you think you're going, you stupid? Sabi ng may-ari ng kamay na nakahawak sa braso ko. Nagulat ako sabay baling sa kung sinong nasa likuran ko. Biglang tumigil ang tilian na kanina pa pumailan lang sa buong paligid. Pumalit ay parang may dumaang mga kuliglig sa lugar at nakakabinging katahimikan ng namayani. Nalukot ko ang mukha na makilala ko kung sino, ang asungot kong amo lang naman. Ano naman ang sadya nito? Kakalinis ko lang ng kondo nito kanina. Napabalikos ako tumarap sabay pukol ng tingin dito. Ito palang dahilan kaya't nagtitilian ang malalanding babae dyan sa tabi. Anong ginagawa mo rito, senyorito? Nakakunot noong tanong ko. Sa halip sagutin nito ang tanong ko, kinaladkad ako sa kung saang gawi. Sandali po. Pigil ko pero para yatang wala itong narinig. Napasulip ako sa mga estudyante sa paligid. Nakasunod tong nakatingin sa aming dalawa ng amo ko. Siguradong malaki ang kakaharapin ko nito bukas. Mahe-headline talaga ako. Na-headline na nga ako kay Christine isang araw. Ngayon pa kaya na sobrang daming mga matang nakatunghay? Namatapat kami sa isang magarang kotse. Huminto ito kakahakbang. Mabilisan itong binuksan ng pinto. Pero saan akong pinapapasok sa loob bago nito sinara. Yumuko at tumukwang pa ito. Nilapit ito ang labi sa gawing tenga ko. Dama ko na nga ang mainit na hininga nito na dumapo sa mukha ko. Biglang tinambol ang puso ko sa ginawa na Senyorito Calix. Come with me tonight. I will pay you for sure. Bulong nito. Napamulagat ako sa narinig. Alam na alam talaga nitong kuhanin ng loob ko. Pera, trabaho. Nakataas ang kilay kong tumitig sa mukha nito. Bakit? Ano bang sadya mo, Senyorito? Mahina akong tanong dito. Ayoko mag-eskandalo. Stop asking questions and just come with me, you stupid. Mahina na ring saway nito na dinaan ang huling kataga. Sumusukong umayos ako ng upo. Sinukbit muna nito ang seatbelt ko bago umikot at sumakay sa driver's seat. Ilang saglit pa ay pinaharurot nito ang takbo ng sasakyan. Iniwan ang mga nakukuryosong matang nakatuon sa amin. Natagpuan ko na lang ang sarili kong inayusan ng isang professional makeup artist. Pakilala nito sa akin, Brenda. Nakaharap ako sa malapad na salamin habang pinahiran ng kung ano-anong kolorete ang aking mukha. Walang binanggit sa Senyorito Calix kung saan kami pupunta at kung ano ang gagawin. Basta't ang sinabi lang nito may bayad daw ang gagawin kong to. Basta may bayad, marabok talaga ako eh. Agad na sumang-ayon. Makalipas sa mahigit 2 oras, natapos din ang baklang si Brenda sa pagkulay sa mukha ko. Nang iminulat ko ang mata sa harap ng malaking salamin, halos di ko makilala ang sarili ko. Di naman masyadong kakapalan ng makeup. Mas lalong nalilok nitong itsura ko. Nilugay lang ni Brenda ang mahabang buhok ko at saka kinulot ang dulo. OMG, girl, you look perfect. Maarteng bulalas ni Brenda na tinitigan ang refleksyon ko sa salamin. The ugly duckling turned into a beautiful swan. Biro pa nito at sabay inayos ang buhok ko. Pinasot ako ng isang mahaba at eleganteng bestida kakulay ng balat ko. Hapit na hapit ang kurbadong balakang ko sa bestida. May tabas tong off-shoulder neckline at medyo backless ang likuran. Parang di ako natutuwa sa gown na to at baka mamaya sasakit ang tiyan ko sa kabag. Girl, you look gorgeous in that champagne gold sequin evening dress. Tuwang-tuwang sinuhid ni Brenda ang kabuuan ko at pumalakpak. Senyorito chose this dress only for you, girl. Pinaikot ako nito. Lucky for you, pahabol pa nito. Di na ako makapaghintay na makita ka na Senyorito Calix. You look perfect. Nag-init tuloy ang pisngi ko dahil kanina ko pa narinig ang papuri nito. Nag-iinit tuloy ang pisngi ko dahil kanina ko pa narinig ang papuri nito. Pinasot din ako ni Brenda ng hikaw at kwintas na yari sa diamante.
Parang ibig kong umayaw dahil baka mawala ko to. Mas mahal pa mga to sa buhay ko, Diyos por santo. Abalang pinag-aayos ni Brenda ang zipper sa likod nang bumukas ang pinto sa gilid. Brenda, what took her so long? Si Senyorito Calix na pumasok sa silid. Napatigil to sa pagsasalita na makita ko. Ang mga titig nito ay naglakbay sa kabuuan ko. Parang gusto kong pamulahan sa mga titig na ipinukol nito. Siguro hindi naman ako pangit sa ayos kong to. Is she that gorgeous, Senyorito? Singit ni Brenda na puno ng pagmamalaki ang himig. Napahagat ako ng labi upang pigilan ang sabik na damdamin. Yes, very Sadyang tumigil to sa pagsasalita, bahagyang pinilig ang ulo. Yes, she's okay. Bawi nito na nilangkapan ng lamig ang boses. Senyorito, si Brenda nang umuso. Nagtatampong ipinadyak nito ang paa. Fine, she's gorgeous. Sabi ni Senyorito Calix na nag-iwas kagad ng tingin. Hindi ko alam pero kinilig ako sa huling binitawan nitong salita. Is she done? We're getting late. Brenda? Si Senyorito Calix na sinulyapan ang relo. Ngayon ko lang din napansin ang suot ng amo ko. Kulay itim na tuxedo. Pinailaliman ng puting long sleeve. Sobrang bagay ang suot nito na mas lalong gumagwapo sa paningin ko. Ang slacks nito ay tila ba yumakap sa mamasal nitong mga hita. Yes, Senyorito, she's ready. Agad namang sagot ni Brenda. Bilinan ako ni Brenda na nasa loob ng maliit na clutch bag at lipstick at pressed powder pang retouch ko kung sakali. Then, let's go. Si Senyorito na nauna nang tumalikod. Senyorito, si Brenda na dangkap na sa boses ang inis. Can you be gentle on her? Give her a hand. Utos ni Brenda. Nakita kong napabuntong hininga sa Senyorito Calix, tsaka binalikan ako at inalalayan upang makababa ng hagdanan hanggang makarating kami sa lane patungo sa garahe. Sobrang taas ng takong ng sandal na suot ko, kaya nahihirapan akong ibalanse ang sarili ko, lalo pa nga't hindi pantay-pantay ang landscape na dinaraanan namin. Napansin ni Senyorito Calix na nahihirapan ako, kaya huminto ito ng kakahakbang. Di ko inaasahan na sumunod na ginawa nito. Pabiglang pinasan ako nito. Ang mga bisig at braso nito ay nakapulupot sa katawan ko na tila bakal. Senyorito! Napatili ako sa tindi ng gulat. Wala sa oras na napayakap ako sa bisig sa leeg nito. Ibaba mo po ako, Senyorito? Makakalakad naman ako eh. You stupid. We run out of time. Sabi nito at tinungo ang mamahaling kotse na nakaabang. Nakita kami ni Mang Kanor, ang driver ni Senyorito Calix. Mabilis tong tumalima at pinagbuksan kami. Sumakay ang amo ko sa backseat na hindi pa rin ako binitawan. Naupo ito sa likuran ngunit nanatiling nakapulupot ang mga bisig sa katawan ko. Senyorito? Tinaasan ako nito ng kilay, tila may kasalanan pa nga ako. Pwede na ba akong umayos ng upo? Pagkarinig nito ay tila ba kuryente ang binitawan ako nito, lalo pa at daling napalingon sa kabilang direksyon. Ako naman ay namumula ang pisngi sa tindi ng hiya. Napalukip-kip ako at iniwas din ang paningin sa amo. You're too light kaya hindi kita napapansin? Depensa nito. Napanguso ako sa sinabi nito. Kumain ka ng marami, stupid. Kikibot-kibot nito. Kanor, let's go. Utos ito sa driver at pagkatapos. Bumungad sa mga mata ko ang malapad na bulwagan. Maraming mga panauhin at mga mamamayan. Mayayaman, mahilig mga gown, mga mamahalin at nagkikinang mga diamante at maraming celebrity sa lisaring pagkain na ngayon ko lang nakita. Nahiya tuloy ako makisalamuha. Pakiramdam ko na iba ako tinababagay sa lugar. Kinabahan ako. Unang beses ako nakadalo ng gantong pagtitipon. Napahigpit ang pagkakahawa ko sa dala kong clutch bag. Bumaling ako sa akin si Senyorito Calix habang naglalakad kami papasok sa loob. Siguro nakita nitong pag-aalangan ko kaya dagli ko itong nilahad ang braso sa akin. Tumitig din ako na baka sa pagdadalawang isip. Pinandilatan ako nito kaya dali akong sumunod sa utos itong tinatanggap ang braso nito. Come on, don't be too nervous, I'll be right here. Isang pilit ng ngiti ang aking ginawa.